So may tanong dito, nasusunod nga ba ang kontrata pagdating sa abroad? Well, ang sagot ko dito ay depende. Kasi sa 100%, mga 90% lang ang sumusunod sa kontrata. Hindi sila sumusunod. Nasa papel lang 'yan. Alam mo ba, ang iniisip ng ibang mga amo, ang ibang mga employer 'pag nandito na sila sa loob ng bahay, ako ang batas, hindi 'yang kontrata. Gano'n sila. Kunyari susunod-sunod lang 'yan sila sa kontrata 'pag nasa labas ka pa. Pero 'pag nasa loob ka na ng bahay at nagtatrabaho ka na sa kanila, anong pahinga-pahinga mo? Sa ano, 8 oras may pahinga ka, sa overtime may bayad? No, hindi 'yan nasusunod. Walang nasusunod. Kahit nga wifi, sabon, hindi sa'yo ibigay, 'di ba? Yung mga amo nga hindi binibigay sa'yo yung needs mo. Magkasakit ka nga, sarili mo pa, bili ka pa ng Panadol ng panggamot mo, 'di ba? Tapos sasabihin kontrata, so masusunod? So, yun ang sagot ko sa nagtatanong kung nasusunod pa ang kontrata pagdating ng abroad. Hindi ho nasusunod yan. Swertihan lang po. Pagdating ng bahay, pagdating ng amo mo, kung mabait sila, bibigay sa yung wifi. Paulit-ulit tayo eh. Kung mabait sila, libre ka sa pagkain. Bibigyan ka ng pahinga at least 8 oras. Kasi dito, hanggat may trabaho, aabusuhin ka nila. Ang kontrata ay nakasaad lang sa papel at sa labas. Pag nasa loob ka na ng bahay, wala nang kontrata. Yan ang tandaan ninyo. Kaya wag kayo masyadong expect ng mga nag-a-apply ng abroad na pupunta, tapos masyadong expect, bibilhan ng amo ng ganito, libre si ganyan. Swerte mo kung makatagpo ka ng ganyang amo. Dahil dito, swertihan lang. Kasi kadalasan marami dito ang kuripot. Kaya wag kang umasa. Kung swerte ka talaga, edi mapupunta ka doon sa mga ganon. Meron dyan na ayaw kapag pasilponin. Meron naman diyang nagbibigay. So, ganyan lang nga. Di ba ang tao ay iba-iba? So, may mabuti at may hindi. So, ganun din dito. Kaya yun sa mga nagbabalak mag-abroad, huwag niyong isipin yung kontrata niyo pagdating dito. Kahit basahin mo pa sa harapan ng amo mo yan, silang nasusunod dito sa loob ng bahay. Hindi yung kontrata niyo. Kaya dyan lang yan. Kahit basahin mo pa sa harapan ng amo mo yan, kung talagang hindi naman naniniwala yung amo mo dyan, wala rin yan. Ganun sila. Sa labas lang sila nagpapakita ng pagsunod sa kontrata. Pero pag nasa loob ka ng bahay, ang katotohanan ay lumalabas na. Kasi nasa loob ka ng bahay, mag-isa ka na, rin ka na nila. Ganun lang yun, common sense ba? Wala yung anong pahinga-pahinga dyan. Ikaw magdiskarte, maglinis ka sa labas, maglinis ka sa loob. Lahat ng trabaho, trabahuhin mo, anong limit-limit ang trabaho, anong oras-oras, anong oras-oras ng pahinga. Wala yan. Ikaw magdiskarte sa sarili mo. Accept natin ang reality, ganun talaga. Sa pagkain, kung hindi ka pa nga kukuha sa pagkain nila na hindi nila nakikita, makakakain ka ba ng maayos? O tanong ko sa inyo, halos lahat ng OFW ganun ang ginagawa eh. Siguro sa mga 100%, mga 80% ang gumagawa niyan. Yung limitadong pagkain, tapos kukuha ka, tapos ikaw itatabi mo sa bulsa mo para mabusog yung tiyan mo. Nabibigyan ka lang ng pagkain, sobrang liit. Para kang bata. Hindi man lang makabusog sa tiyan mo yan. Bibigyan ka lang yung ilang nguya mo lang. Kaya ang ginagawa ng iba, nagdidiskarte sila para makakain sila. So, ganoon lang talaga dito. So, sabi nga, mga bayani tayo. Kasi nakakayanan natin makasurvive sa mga ganun. Kaya dapat lagi tayong ready and then lagi tayo may common sense, madiskarte at matalino. Ganon ang kailangan dito. Hindi yung masyado kang dapat lagi natin gamit ng ating IQ pag tayo ay nag-abroad. Kung ano nang gawin mo, maging ka dyan, maging detective ka, maging kung ano pa. Basta makasurvive ka lang dito sa abroad.